Welcome back to my vlog. My name is Loricel, but you can call me Lori. So guys, today galing nga, kakauwi ko lang sa trabaho at kami muna ay kakain. Ba is here. So talagang hinintay nila ako kasi dito talagang buo kaming kakain. Hinihintay nila ako kahit minsan late. Trisha, how's your exam? Yeah? Oh. My good. How about you, Didi? Mari go hari. Bohari saras. Kasi nga is A1 exam, like third quarter exam nila Trisha. So math ang ano ngayon, exam nila sa UG. So guys, let's eat guys. Our today's topic. Oh, not good. Kaya what happened? Guys, today's topic, pag-usapan natin kung gaano ba katotoo ang mga sabi-sabi. Sabi nga, ginagawang alila ang mga Indian, Pinay dito sa India, o ginagawang housemaid. So, pag-usapan natin yan mamaya. But before that, kakain muna ang atin yun. Let's eat. Ito yung pagkain namin. Bagharila rice o yellow rice. Ito naman ang ulam na niluto ni Ba. Ba? Bagharila? No kaya? So kaya? Shani washu gravy. Ba, so kaya siya? Kashni. Akarin na siya. Or bahari loring na. At hindi talaga mawawala ang steam rice. May ano din dyan, rotli. Guys, talagang ang laki ng atin nyo kasi tuwing pag-uwi ko talaga gikan sa trabaho, ito talagang palagi kong nadadatnan. So, tuwing pag-uwi ko, talagang kulang na lang mahugas ng kamay at diretso kain. So, ganito nga kami kumakain yan. Dyan. And Trisha here. Oh, hindi ba? So, kain po tayo. Kain po tayo. So, hi guys. Tulungan natin si Trisha maghugas ng pinggan. Kasi nga, kawawa naman si Trisha. Ang daming hugasin. Ayan si Trisha. Si hi. Oo. Tay ka. Dahil nga, dito sa bahay, nakita yung mga panty. Dahil nga dito sa bahay, hindi nga. Kasi nga, sa morning, si ba yung nagawa ng tiffin or nagluto ng tanghalian. Tapos, ako naman yung tigluto. Ako yung magluto kapag dinner na sa agahan namin. Tapos, this week naman, schedule kasi, at least, alternate kasi yung schedule ni Trisha at ni Jalak na maghugas ng pinggan. So, today is Trisha's schedule to wash the dishes. Yan. So, tutulungan natin si Trisha at si Jalak naman ang naghugas. No, si Jalak naman naglinis ng kitchen na yan. Diyan nga si Ba. Tulungan natin si Trisha mga kate para madaling matapos. Then after this, magsikahan tayo mamaya, no? Oo, kung gaano ba katotoo na ginagawang mga alila ang mga Pinay dito. So guys, so, in this area, we gonna wash here. Kasi pag sa sink naman, maliit kasi yung sink namin. We have Small. Small. 3 seats. 3. Where? 1, 2, 3. That's it? So, pangatlong sink namin to ito. Washing area. And 1 is toilet, 1 is bathroom. Yeah, 1 toilet and 1 bathroom. Bathroom, sorry, 2. Yes, we have 2 toilet. 1 for cold, 1 for hot. 1 for what? Hot. 1 for cold. We have, it means guys, we have a geyser. We're using like geyser. This one. Kasi every household dito sa India, may talagang geyser kami. So, para yung mainit ba? Yan, papakita natin, geyser. That is called geyser. This one. Kita yung mga kwaknid dyan. Ayan ang geyser namin. Necessary yan. Kasi alam nyo dito mga kate, hindi sila naliligo kapag dapat talaga may mainit na tubig pag naliligo. Because in India, you need hot water, right? You take a bath with warm water. In winter. Yeah. Di sila sanay maligo na walang hot water talaga. Sabar kya raha hai?
Summer now siya. February. Yeah, February 26, then ganito sa the winter season. Mango season. Maghugas ng mga pinggan. Ayan. Nakaka-proud lang kasi nga talagang marunong siya sa mga gawaing bahay. So, hindi kawawa ang mga bata, ang mga anak natin pag sila'y tinuturuan natin sa mga gawaing bahay. Kundi yan ay parang maging independent sila. So, in the future, kung gusto na nilang magbukod, so, hindi sila mahihirapan sa mga gawaing bahay at pagluluto. Marunong na magluto si Tisha ng pudlo. Or, what do you call that, nanak? Pizza egg. Tawag ni Tisha pizza egg. Or para bang, what do you call like, nanak? Ha? Yes, omelette. Ayan. Switch off the. Clean it properly. Okay? Guys, dito na naman tayo ulit sa terrace kasi nga magkuha ako ng mga sinampay ko kaninang umaga. Nauubo ako. Yan ang aming mga sinampay. Ayan. So, kukunin natin yan kasi nga tiyo na. Yung iba ay basa pa. So, ito na yung natuyo. So, mamaya ko na ito dadalhin sa ibaba para talaga isa lang ba. So, kasi nga yung ibang damit ay hindi pa tuyo mga kati. So, ito na yung mga tuyo pa. May bulaklak ako dito. Ito ay zinnia. Zinnia flower o hindi ba? Ang ganda niya. Nagtry akong magpatubo ng coriander. Yan ang resulta. Ayan. Then, ito rin ang aking lucky bamboo. Meron din ako mga money plant dito mga kaate. Yan. Minsan nakakalimutan ng madiligan. Kaya naging ganyan. At meron din pa tayo mga zinnia flower. Ayan. Super ganda ng flower. Walang masyado akong mga tanim dito. Tingnan nyo, may mga pimpula naman ako tumubo. Kasi nga, alam nyo, pag, iwan ko pa ako nga, parang hindi winter kasi ang init pa rin. Ano lang siya, umaga at gabi. Pag, ano na talaga, pag mga tanghali, ganito na kainit siya. Tapos, kasi nga dito, namamatay yung halaman ko. Pero lang, pag talaga, pag ulan, gumaganda yung mga halaman ko mga kaati. Parang green na green. Kaya yun, parang nawawalan ako ng pag-asa. Parang ayaw ko na magtanim. Parang ganun. Kaya hindi ako nagdadagdag ng mga halaman talaga. Kasi sayang lang naman mamamatay, no. Dito ulit tayo sa kwarto kasi mag-tsikahan tayo. So, ayan guys, mga kaate, napagbihis na tayo. Ito yung suot ko. Teka, ayan siya, dress na dress. So, ganito ako pag nasa bahay. Minsan naka-night dress or minsan naman naka-forma talaga ang atin nyo ngayon. So guys, alam ko na marami ng videong gumagawa nito or gumawa nito. Pero sa akin, based on my experience, gusto ko rin pong i-share sa inyo ang aking experience dito sa India. Kasi 10 years na po akong dito sa India nakatira at 10 years na po kami mag-asawa kasama ng aking Indianong asawa at may isang anak po kami, babae. So, itong i-share ko sa inyo mga ka-ate based to sa aking experience at sa mga nakikita ko rin dito sa aming society, ganun mga ka-ate. So, based lang ito, huwag niyo akong i-bash. Sa experience ko lang ito mga ka-ate. Gusto ko rin pong i-share sa inyo. So, ganito yon. Dito kasi sa India, bawal ang mga tamad-tamad dito mga ka-ate. Pag dito rin sa India, dapat talagang gumising ka ng maaga. As for me, kasi pantay kami ng aking mother-in-law. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, ang aking mother-in-law ay wala po siyang problema. So, talagang magkapareho kami ng mindset ng aking mother-in-law. Oo, kasi nga, lumaki ako sa hirap at lumaki rin sa hirap ang aking mother-in-law. Kaya,
Para magkapireho talaga kami ng mindset. Oo, ganon. Tapos, pangatlo, pangapat yata. May anak ako, may estudyante kami dito sa bahay. 2. Tapos, depende sa lulutuin namin kung yung ipababao namin na matagal siyang lutuin, talagang tiyak maaga kaming gumigising. Sometimes 5 AM. Sometimes naman 5:15. Depende sa ipababaon namin sa kanya. Kasi yung anak ko, gusto niyo talaga yung iba-iba ang pinapabaon namin sa kanya. Healthy at fresh. Kasi nga, gusto niyong masasarap at ayaw din sa school nila ng junk foods. Talagang bawal. Super strict ang school ni Tisha. Kaya yan. So, dito sa India, dapat talaga hindi ka matamad. Dapat masipag ka mga kaate. Isa, sa base sa experience ko, kasi ang aking mother-in-law, napakalimpyado. Malinisin. Kahit ganito yung bahay namin, hindi masyadong kaganda, kalaki, old style ang bahay namin, pero malinis ang aming bahay, walang mga kalat. Ayaw yan ng aking mother-in-law. Pag may nakikita siyang mga kalat, talagang nililigpit niya yan. At si Tisha rin, nung bata pa siya, trinin talaga namin siya na ligpitin ang kanyang mga kalat or ang kanyang mga gamit. Kasi isa yan sa mga pinakaayaw ko. At pinakaya rin ng aking mother-in-law na ganyan, makalat ang aming bahay. Ayaw. Pagdating naman sa pagluluto, dito, ganito yun. In morning, si ba talaga yung yung nagluluto ng bakri, yung breakfast nila. Kasi in morning, hindi talaga kumakain. Minsan, umiinom lang ako ng chai, o di kaya, konting snack lang kung anong meron kami, yung Indian food ba. Pero sa akin talagang in-laws, kailangan talaga nilang kumain kasi sanay po silang kumakain in breakfast. Sa Philippines din, kumakain rin ako ng breakfast. Pero ang kaso, pag nandito na ako sa India, wala na. Parang ayoko nang kumain kasi nagda-diet din po ako mga kaate kasi tumataba ng ate nyo. So, yun. Then, dito rin mga kaate, dapat talaga halubilo ka sa mga relatives. Dapat rin makikisama ka sa kanila rin. O dapat rin ikaw yung mag-adjust sa kanila or sila nag-a-adjust. Kaya para sa akin kasi hindi lang ako nag-a-adjust, pati rin ang aking mother-in-law, di kaya aking mga like mga sister, like cousin, yung mga ganun, mga relatives namin. Kasi nga hindi nga kami magkaparihan ng kultura, hindi ba? Kaya naiintindihan nila ako, nire-respect nila kung ano yung kultura ko, at nire-respect nila ako. Ganun, nagre-respectan kami, kaya talagang masaya. So, masasabi ko talagang lucky ako sa aking Indian family dito. So, isa, ganito rin, kasi pag may dinner, for example, invited kayo sa isang dinner ng relatives, like close relatives, no? Teka, natulog na si Trisha kasi hawak niya yung phone. Kunin ko lang yung phone. Ay, good night, nanak. Ito yun ang aking anak. Ayan siya. So, dapat talaga ay pag invited ka sa dinner, kami, talagang tumutulong kami sa mga gawain. Kasi, may iba kasi ditong relatives, no? For example, like mommies, mga auntie, i-invita sila. Tapos, yung magluluto, yung mga, for example, mga kaedad ko, kami ang nagtatrabaho sa kusina. Tapos yung matatanda, yung may edad na ay nagsisikahan. So, di bali, yung mga in-charge ng kusina, yung mga cousin sister ko, at tumutulong din ako. Kasi gusto ko rin makisama sa kanila. Gusto ko rin maging strong ang band namin. Strong ang band namin ng aking mga cousin sister dito. Kaya masaya, oo. Hindi ka talaga dapat nasa gilid-gilid ka lang. Hindi. Kasi dito nagtutulungan. Hindi ba kapag sa atin, pag invited tayo sa bahay ng ating relatives, ayun, maghintay lang tayo na tawagin sa kung kainan na. Dito hindi yan pwede. Dito dapat tumulong ka. Ganun sila dito, nagtutulungan. Kahit nga lang last siguro sa aking video dito sa society namin, may nangyaring kainan that nagtutulungan ang lahat. Oo. Kasi nga, yung sa video ko, kami yung mga babae, mga woman ay nagprepare ng mga vegetable, nag-slice. Tapos yun naman mga lalaki, sila ang nagluto, sila ang nag-prepare, kasi mostly dito, depende lang kasi,
mostly sometimes yung mga babaeng pinapaunang pinapakain. Minsan naman sa ibang like ano ba to? Religion. Kasi sa Hindu kasi ang asawa ko, depende kasi sa caste kasi kung sino yung inuunang pinapakain. Mostly, sometimes jeans, mga lalaki yung unang pinapakain. Depende lang yan mga kati. Kaya, kaya ganyan sila mga kati or mga, dapat dito, wag ka talagang buhay prinsesa. Prinsesa ako dito sa amin, pero hindi yun talagang prinsesa ka. Dapat talaga marunong kang makipagsama, marunong kang mga sa gawaing bahay. Dapat yung marunong kang tumulong sa yung mother-in-law, yung mga gawaing bahay. Kasi para sa akin, ayaw ko yung bahay na madumi. Oo. O sa Philippines, di masyadong kaganda yung bahay namin or sa bukid namin. Wala nga kaming bahay. May yuta pero walang bahay. Kaya kahit man hindi gaano kaganda ang bahay, basta ang importante, malinis ang bahay. Ganun ang pinaka-importante sa akin mga kati. Yung ganun, ayaw ko yung magbahay ka tapos hindi daming kalat, madumi. Ayaw ko ng ganun. Ganun, hindi ko masasabi na mga inaalipin na mga Pinay na asawa dito mga kaate. Hindi, kasi depende yun. Depende yun sa iyo kung magpapaalipin ka. Depende rin sa ugali ng iyong mother-in-law. Oo, doon nakadepende ang lahat. Pero aside that, talagang makisama ka sa kanila. Kasi nga, masasabi ko nga, hindi lang tayo nag-a-adjust, pati rin sila nag-a-adjust sa akin. Kaya yun may masasabi ko mga kaati, hindi po lahat na ginagawang mga alila dito, wala po yung katotohanan. Kasi depende yan sa iyo kung gusto nyo magbuhay prinsesa, kung di magbuhay prinsesa ka. Pero ang resulta, hindi talaga kayo magkakasundo ng iyong mother-in-law kung ganyan ang ugali mo. Kasi nga, ang sabi ko nga, dito ay malilinis sila. Dapat, maaga kang gumising in the morning, gawain mo ang maggawaing bahay, like maglaba, hugas ng pinggan, magluto, magmap ng floor. Pag nagawa mo yan, pwede ka nang magpahinga. Oo. Free na free time yan. Walang masasabi ang mother-in-law mo pag nagawa mo yan. Pero depende rin sa'yo kung bumukod kayo sa asawa mo, sa Indian husband mo, sa family niya, talang dapat mo ring gawin ang iyong responsibilidad as a mother or as a daughter-in-law. Kaya iyan, tiyak, pag nagawa nyo yan, so yun magbabalak na may boyfriend dyan or mag-asawa ng Indiano, kung may balak kayo, kung magawa nyo yan, tiyak talaga mga kaati, hapsay ang pamumuhay. Yan. Yun kasi yung experience ko dito, kasi yung mother-in-law ko kasi, mabait siya. Oo. Noon talaga hindi ako nag-a-adjust. Kami talaga nag-a-adjust sa isa't isa. Noon hindi kami magkaintindihan ng aking mother-in-law. Kasi yung communication namin noon, yung bago pa ako dito sa India, pag may gusto akong kainin or may gusto akong sabihin sa aking mother-in-law, alam niya yun, natatawa ako dito yung banggitin ko. Ganito yun. Si Vicky nasa office. Pag may gusto akong sabihin or kainin, tapos hindi kami magkaintindihan, kahit gaano ko ng action na talaga mga kati, hindi pa rin niya ako mag-gets. Yung ginagawa ko, tinatawagan ko ang aking asawa, sinasabihin ko sa niya, ganito yung gustong kainin ko, ganito yung gustong sabihin ko sa aking mother-in-law. Tapos siya yung magsabi. Ganun yung communication namin sa yung una ng aking mother-in-law. Tapos nakakatuwa rin kasi nga dito, mga society friend, napaka-supportive nila sa akin. Oo. Ginagawa nila yung yung ano ba, kasi nga pag 5 PM kasi dito or 6, may meeting yung mga matatanda. Sumasali rin ako. So may mga knowledge akong matutunan or mga language or mga words na yung naririnig ko na hindi ko minsan naririnig dito sa bahay. So maganda. Oo. Kasi pag
marami kang mga knowledge na matutunan din sa kanila. Mababait din na masasabi ko, mababait din sila dito, yung mga society friend ko dito. Kasi super supportive sila sa akin noon at hanggang ngayon. Hindi talaga maboboring. Kasi nga, hindi ka talaga magtatagal kung hindi ka makisama dito sa kanila. Depende din yan sa environment para sa akin eh. Kasi pag environment kasi, pag ganito, kasi nga sa society kami, tapos matagal na ang aking mother-in-law naninirahan dito, are almost like 40 years na sila dito. So, halos kilala na lahat. Kaya, isa rin sila sa dahilan kung bakit maaga ako, madali akong nakapag-adjust dito. Ganon yung experience ko dito mga kaati. Hindi ko rin masasabi na madaling mamuhay sa ibang bansa. Kasi yung pamumuhay dito mga kaati sa ibang abroad, lalong-lalo na iba ang kultura, ang tradition. Sorry, depende yan sa iyo mga kaati. Oo, kung paano mo dalhin ang sitwasyon. May ubo rin si Trisha. Halos may ubo kami lahat dito. Depende sa sitwasyon. Depende rin yan sa iyo mga kaati kung paano mo nga i-shoulder ang sitwasyon. Kasi nga, hindi madaling nasa ibang bansa ka, iba ang kultura, iba ang tradition. Oo. Kasi, para sa akin, hindi madali. Hindi ko rin madali at hindi ko rin masabi na mahirap. Depende nga, depende sa sitwasyon, depende sa environment, at depende rin sa ugali ng iyong magiging mother-in-law, magiging in-laws. Kaya yun. So, ito lang kasi, palagi ko na itong nababangkit kasi nga, mabait nga yung in-laws ko. Iba kasi yung first choice ka ng in-laws mo, iba din yung parang, napipilitan kang tanggapin ng in-laws mo, iba. Oo. Kasi pag first choice ka talaga, tanggap ka nila. Tanggap ka nila kung ano ka, nung ugali mo. Oo. Pero, as a Pilipina rin, no, wag din tayong ano bang tawag dito? Magminaldita ba? Oo. Makisama din tayo sa kanila, mga kaati. Yun lang pong masasabi ko, no? Kaya kung gusto niyo pong wag po kayong maniwala dyan sa mga nagsasabi na ginagawang mga alipin na mga Pinay asawa dito sa India. Hindi. Kasi depende yan sa'yo kung magpapaalila ka. Oo. At huwag ka rin dyan. Magpabuhay prinsesa. Oo, prinsesa tayo sa bahay. Pero huwag din tayo magpasubra ba. Kaya huwag kayong maniwala mga kaati. Pero isa din to masasabi ko, huwag din po kayong basta-bastang asawa ng Indiano. Dapat din alamin niyo muna kung ano ang background niya. Kung okay ba ang pangingisip. Oo, totoo yan mga kaati. Basta wag po kayong maniwala basta-basta. Oo, dapat alam nyo. Kasi para sa akin, ganito. Noon kasi ng asawa ko, while nag-chat pa kami, tuwing tumatawag siya, talaging niyang dinadala sa usapan ang kaniyang pamilya. Pag nagvi-video calling kami, pinapakausap niya ang kaniyang mama sa akin. So, kahit man hindi kami magkaintindihan, meron lang Jai si Krishna, Bakim, so ganun. So, it means yung Indiano ay totoo yan sa iyo mga kaati. Yun lang ang masasabi ko. Based on my experience yan. Yan ang mabisang talaga yung malaman mo kung totoo bang Indiano sa'yo, kundi while mag-chat kayo, pinapakilala ka sa kaniyang mga parents, sa mga atin niya, kuya niya, yung ganun, yun yan ang pinaka dahilan o first talaga na mabisa na malalaman mo kung totoo bang Indiano sa'yo mga kaati. Ayan lang po, dahil nga mag-edit pa po ako, at ayan, may pa kami sa school, may gagawin pa po akong basta, ang daming mga gawin ko pa po mga kaati. Alam niyo po, bago pa po, hindi to bago ang aking channel, kundi talaga mahirap, hindi man, hindi ako sanay humarap sa camera, para bang nahiya ko mga kaati, minsan na nabubulol ako, kaya pasensya na po. At please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe,
share and like, and mag-comments na rin po kayo mga kaate. Ayan po, thank you for watching and have a good day. Bye!